May mga sugat na hindi nakikita ng mata, mga luhang tahimik na pumapatak sa dilim. Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong magpapatunay na ang pinakamalakas na sigaw ay minsan nagmumula sa isang pusong nananahimik? Samahan niyo akong buksan ang aklat ng isang buhay na babaguhin ng isang katotohanang masakit pa sa anumang sampal. Gaano nga ba kamahal ang halaga ng tagumpay? At ano ang handang isakripisyo ng isang ama para makamit ito? Ngunit paano kung sa kanyang pagbabalik, matuklasan niyang ang pinakamahalaga niyang yaman ay unti-unti na palang ninanakaw sa kanya? Ito ang kwento ni Gideon Ilustre. Ito ang simula ng lahat. Ang marangyang itim na sasakyan ay marahang pumasok sa naglalakihang gate ng Villa Maharlika. Bawat sulok ng malawak na hardin ay sumisigaw ng karangyaan. Bawat disenyo ng mansyon ay testamento sa kapangyarihan ng pangalang Ilustre. Para kay Gideon Ilustre, ito ang larawan ng tagumpay. Pagkatapos ng isang buwang paglalakbay sa Europa para isara ang 1 bilyong pisong kontrata, sa wakas, uuwi na siya. Ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo na gawa sa marmol at napapalibutan ng mga mamahaling pinta, isang kakaibang lamig ang bumalot sa kanya. Hindi ito ang lamig ng aircon. Ito ay isang katahimikang nakakabingi. Dati, sa tuwing uuwi siya, isang maliit na anghel na may malakas na tawa ang sasalubong sa kanya, yayakap sa kanyang mga binti at isisigaw ang salitang Papa. Tala? Tawag ni Gideon. Ang boses niya'y umalingaw-ngaw sa kawalan. Anak, narito na si Papa. Walang sagot. Nakita niya ang isa sa mga bagong katulong na nagmamadaling yumuko. Nasaan si Tala? Tanong niya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Nasa itaas po, sir. Mautal-utal na sagot ng katulong, halatang hindi makatingin. Nang diretso sa kanyang mga mata, umakyat si Gideon sa engrandeng hagdanan, dumiretso sa silid tulugan ng kanyang anak. Ang pinto ay nakabukas ng bahagya. Pumasok siya, inaasahang makikita si Tala na naglalaro sa mga manika nito. Ngunit ang silid ay walang tao. Maayos ang lahat, masyadong maayos. Tila hindi nagalaw sa loob ng maraming araw. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Welcome home, mahal. Si Amara, ang kanyang pangalawang asawa, ay nakatayo sa may pintuan, nakangiti ng matamis. Maganda pa rin ito, gaya ng dati. Suot ang isang mamahaling bestida na bumagay sa perpekto nitong hubog. Amara, nasaan si Tatala? Tanong ni Gideon, hindi pinansin ang pagbati nito. Oh, she's around, casual na sagot ni Amara. Nagpapasaway na naman siguro. You know how kids are. Ngunit may mali. Nararamdaman ito ni Gideon sa kaibuturan ng kanyang puso. Nilagpasan niya si Amara at sinimulang buksan ang bawat silid. Ang guest room, ang library, ang music room, lahat ay walang tao. Hanggang sa marating niya ang dulo ng pasilyo kung saan naroon ang isang maliit na pinto. Ang bodega, ang silid imbakan. Bakit niya nararamdaman na kailangan niyang buksan ito? Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Isang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya. Madilim sa loob. Tanging isang maliit na sinag ng liwanag mula sa bintana ang nagbibigay liwanag. At doon, sa isang sulok, sa gitna ng mga lumang kahon at sirang kasangkapan, nakaupo ang isang maliit na figura. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Tala? Ang bata ay napapitlag. Ang mga mata nito'y nanlaki sa takot. Payat na payat ito. Ang mamahaling damit na dapat nitong suot ay napalitan ng isang luma at kupas na bestida. May dumi sa kanyang pisngi. Sa kanyang mga bisig, mahigpit niyang yakap ang isang luma.
at punit-punit na manika. Nang makita siya, hindi ito tumakbo para yumakap. Sa halip, umurong ito. Isiniksik ang sarili sa pader na para bang isang halimaw ang kaharap nito. Siya, ang sarili niyang ama. Anak, bulong ni Gideon. Ang boses niya ay basag. Lumuhod siya para maging kapantay nito. Anong ginagawa mo rito? Isang mahinang hikbi lamang ang isinagot nito. Binuhat niya ang kanyang anak. Magaan, masyadong magaan. Ang dating masiglang bata ay parang isang babasaging bagay sa kanyang mga braso. Habang daladala niya ito palabas ng madilim na silid na yon, isang malamig at nakakapasong galit ang nagsimulang umakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang dibdib. Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinakamahabang hapunan sa buhay ni Gideon. Nakaupo si Tala sa tabi niya, tahimik na kumakain, ang mga mata ay nakatutok lamang sa kanyang plato. Sa tapat nila, si Amara ay kalmadong humihigop ng alak na para bang walang nangyari. Ipaliwanag mo sa akin, Amara, sabi ni Gideon. Ang boses niya ay mababa at kontrolado, ngunit may nakatagong panganib. Bakit nasa bodega ang anak ko? Ngumiti si Amara, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Pinarurusahan ko lang siya. Mahal, ninakaw niya ang biskwit sa kusina nang hindi nagpapaalam. Kailangan niyang matutunan ng disiplina. Disiplina? Ang salitang yon ay parang isang sampal sa mukha ni Gideon. Tiningnan niya ang kanyang anak, ang takot sa mga mata nito, ang panginginig ng mga kamay nito habang hawak ang kutsara. Hindi ito disiplina, ito ay kalupitan. Nakasuot siya ng basahan. Dagdag ni Gideon, ang kanyang mga daliri ay humihigpit sa ilalim ng mesa. At bakit siya mukhang hindi kumakain ng ilang araw? Napakadrama mo naman, Gideon. Tumawa si Amara. Pinalitan ko lang ang damit niya para hindi madumihan ang bago niyang bestida at ayaw niya talagang kumain, masyadong mapili. Bawat salita ni Amara ay isang kasinungalingan at alam ito ni Gideon. Nakikita niya ito sa paraan ng pag-iwas ng tingin ng mga katulong. Naririnig niya ito sa katahimikan ng kanyang sariling anak. Ang lahat ng pagod mula sa kanyang biyahe ay nawala. Napalitan ng isang matinding galit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin si Tala, tumayo si Gideon sa tabi ng bintana ng kanyang opisina, nakatanaw sa malawak na hardin. Ang lahat ng ito, ang mansyon, ang kayamanan, ang kapangyarihan ay para sa kanyang anak. Ngunit sa kanyang pag-asam, nabigyan ito ng magandang kinabukasan, isinantabi niya ang pinakamahalaga, ang kasalukuyan. Naalala niya ang huling araw ng kanyang yumaong asawang si Liana. Sa silid ng ospital, habang hawak ang kamay nito, ipinangako niya. Aalagaan ko siya, Liana. Aalagaan ko ang ating bituin. Huwag mo siyang pababayaan, Gideon. Bulong ni Liana. Ang hininga nito'y mahina. Si Tala ang iyong magiging gabay. Huwag mong hahayaang mawala ang kanyang ningning. Isang pangakong sinira niya. Sa gitna ng kanyang pagsisisi, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Sa kabilang linya, isang nanginginig at pamilyar na boses ang sumagot. Puno ng takot. Sir Gideon. Sino ito? Si Luz po ito, sir. Si Manang Luz. Ang dati nilang kasambahay, ang nag-alaga kay Tala mula pagkabata, na bigla na lang sinabi ni Amara na umuwi sa probinsya. Manang Luz, sabi ni Gideon, biglang kinabahan. Bakit ka napatawag? Narinig niya ang isang malalim na paghinga sa kabilang linya, na sinundan ng isang bulong na puno ng desperasyon. Sir Gideon, may kailangan po kayong malaman na higit pa sa nakikita ninyo. Ang boses sa kabilang linya ay sapat na para patindihin ang lamig sa buong sistema ni Gideon.
Ang desperasyon ni Mana ng Luz ay hindi maipagkakamali. "Nasaan ka?" tanong ni Gideon. Ang boses niya ay mahinahon ngunit naguutos. "Kailangan nating mag-usap. Ngayon din." Isang maliit at hindi gaanong pansining kapihan sa isang sulok ng Makati ang kanilang napagkasunduang tagpuan. Malayong malayo sa mga sosyal na restaurant na madalas puntahan ni Gideon, ngunit perpekto para sa isang lihim na pag-uusap. Pagdating niya, naabutan niya si Manang Luz na nakaupo sa pinakasulok na lamesa. Ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng tubig. Ang dating masayahing mukha ng matanda ay nababalot ngayon ng lungkot at takot. "Salamat po sa pagdating, sir." Bungad nito, halos pabulong. "Ano ang nangyari, Manang? Anong ginawa ni Amara sa'yo? Bakit kanya pinaalis?" Sunod-sunod na tanong ni Gideon, hindi na makapaghintay. Huminga ng malalim si Manang Luz at kasabay ng pagbuga nito ng hangin ay ang pagpatak ng kanyang mga luha. "Hindi po ako ang mahalaga rito, sir. Si Tala po." Ang batang iyon, hindi niya natapos ang sasabihin, napahagulgol na lamang ito. Hinintay ni Gideon na kumalma ang matanda, bagamat ang sarili niyang pasensya ay paubos na. Bawat segundo ng pananahimik ay parang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Noong una, mabait pa si Ma'am Amara. Panimula ni Manang Luz, pinupunasan ang kanyang mga luha. Pero nang magsimula kayong umalis-alis para sa trabaho, unti-unti siyang nagbago. Nagsimula sa maliliit na bagay. Itatago niya ang paboritong laruan ni Tala. Sasabihin niyang allergic ang bata sa paborito nitong pagkain. Ang sinigang na paborito ni Tala, ginagawa niyang sabaw na lang ang kanin dahil nakakasama raw sa kanya. Mga dahilan na walang katotohanan. Isang matalim na kirot ang naramdaman ni Gideon. Mga detalyeng napakaliit. Mga bagay na hindi niya kailanman mapapansin dahil wala siya. Hanggang sa isang araw, pagpapatuloy ng matanda, ang boses ay nanginginig na sa galit at pagsisisi. Nakita ko siyang isinasara ang pinto ng bodega. Nasa loob si Tala. Nagtanong ako. Ang sabi niya'y pinarurusahan niya lang. Pero narinig ko, sir. Narinig ko ang yak ng bata. Nakiusap ako. Lumuhod ako sa harap niya. Ang ginawa niya, sinampal niya ako at sinabing kung magsusumbong ako sa inyo, sisiguraduhin niyang hindi na ako makakahanap ng trabaho kahit saan. Kinabukasan, pinalayas niya ako. Ang bawat salita ni Manang Luz ay parang isang suntok sa sikmura ni Gideon. Ang kanyang opisina, ang kanyang mga kontrata, ang kanyang tagumpay, lahat ay nagmistulang walang kwenta. Isang kabiguan, isang malaking kabiguan bilang isang ama. Bago pa man siya makapagsalita, isang babae mamamo na may awtoridad sa tindig ang lumapit sa kanilang lamesa. "Mr. Ilustre, ako po si Ginang Diwa Cruz, ang prinsipal sa eskwelahan ni Tala." Tumayo si Gideon para kamayan ito. "Ginang Cruz, salamat sa pagdating." Umupo ang prinsipal at inilapag sa lamesa ang isang malaking brown envelope. "Matagal na po akong nag-aalala, Mr. Ilustre, pero mahirap kumilos kapag ang kalaban mo ay ang sariling pamilya ng bata." Binuksan niya ang envelope at inilabas ang ilang piraso ng papel, mga drawing ng isang bata. Ipinakita niya ang mga ito kay Gideon. Ang unang drawing ay nagpapakita ng 3 stick figures, isang malaki, isang katamtaman, at isang napakaliit. Ang malaki at maliit na figura ay walang mukha. Tanging ang nasa gitna, isang babae na may mahabang buhok at isang galit na bibig ang mayroon. Ang pangalawang drawing ay mas nakakakilabot. Isang maliit na figura na nakakulong sa loob ng isang itim na kahon. Sa labas ng kahon, isang malaking anino na may mga matang pula. Halos lahat ng espasyo sa papel ay kinulayan ng itim na krayola.
Napakadiin ng pagkukulay na halos mapunit na ang papel. Ito po ang mundo ni Tala sa mga nakalipas na buwan. Malungkot na sabi ni Ginang Diwa. Isang batang masayahin at palakaibigan, biglang naging tahimik at laging takot. Lagi siyang nag-iisa. Ayon sa child psychologist ng eskwelahan, ito po ay malinaw na sintomas ng trauma at emotional abuse. Tinitigan ni Gideon ang mga drawing at ang kanyang puso ay nadurog sa 1,000 piraso. Ito ang sigaw ng kanyang anak. Isang sigaw na hindi niya narinig dahil masyado siyang abala sa pagbuo ng isang imperyong hindi naman nito kailangan. Kinapa niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang kamay. May isang bagay siyang kailangang kumpirmahin. Ilang taon na ang nakalipas, nagpalagay siya ng mga hidden camera sa buong mansyon para sa seguridad. Tanging siya at ang security consultant niya ang nakakaalam. Nakalimutan na niya ito hanggang ngayon. Binuksan niya ang application. Pinili niya ang camera sa playroom. At doon, sa screen ng kanyang telepono, pinanood niya ang isang bangungot na nagaganap sa totoong buhay. Nakita niya si Tala na masayang naglalaro hanggang sa pumasok si Amara. Kinuha nito ang laruan ng bata. Nang subukang bawiin ni Tala, marahas siyang itinulak ni Amara. Bumagsak si Tala sa sahig at si Amara, walang bakas ng kahit anong pagsisisi sa mukha, ay tinapakan pa ang laruan bago tumalikod at umalis. Isang malutong na mura ang kumawala sa bibig ni Gideon. Isang tunog ng purong galit. "Kailangan ko ng tulong," sabi niya. Ang mga mata ay nag-aapoy. Tumingin siya kay Ginang Diwa at Manang Luz. "Kailangan kong ilayo ang anak ko sa halimaw na yon." Agad niyang tinawagan ang nag-iisang tao na pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Ang kanyang nakababatang kapatid. "Benigno, nasaan ka? Kailangan kita." Wala pang 1 oras, dumating si Benigno sa kapihan. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Kuya, anong nangyari? Pinag-alala mo ako." Ipinakita ni Gideon ang lahat. Ang mga drawing, ang video. Habang pinapanood ni Benigno ang video, ang mukha nito ay nagbago mula sa pag-aalala patungo sa matinding galit. Napahampas ito sa lamesa. "Hayop siya, kuya!" Nanggigigil na sabi ni Benigno. "Paano niya nagawa ito kay Tala?" "Sa pamangkin ko?" Tumayo ito at naglakad-lakad, tila hindi mapakali. "Kailangan nating idemanda ang babaeng yan. Ipakulong. Hindi siya pwedeng basta na lang palayasin." Ang reaksyon ni Benigno ay ang reaksyong inaasahan ni Gideon. Isang kumpirmasyon na may kakampi siya. "Tutulungan mo ako, di ba?" tanong ni Gideon. Lumapit si Benigno sa kanya at hinawakan siya sa balikat. Ang mga mata nito'y seryoso. "Hanggang sa huli, kuya. Pamilya tayo. Hindi kita iiwan sa laban na ito. Ano man ang mangyari, magkasama tayo." Ang mga salitang yon ay nagbigay ng kaunting lakas kay Gideon. May pag-asa. Mayroon siyang kapatid na masasandalan. Nang gabing iyon, matapos ihatid ang kapatid, umuwi si Gideon sa Villa Maharlika. Ang bawat hakbang niya papasok sa mansyon ay mabigat. Puno ng isang malamig at kinalkulang galit. Naabutan niya si Amara sa sala. Nagbabasa ng isang fashion magazine. Isang baso ng champagne sa tabi nito. Tinaasan siya nito ng kilay. "Oh, you're back. Saan ka nang galing?" Hindi sumagot si Gideon. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan siyang lumapit. Kinuha niya ang kanyang tablet mula sa kanyang briefcase. Inilagay niya ito sa mesang babasagin sa harap ni Amara. Piniplay niya ang video. Nawala ang pagkasuklam sa mukha ni Amara nang makita nito ang sarili sa screen. Sa una, nakita ni Gideon ang isang kislap ng gulat, ng pagkabigla, ang takot ng isang taong nahuli sa akto.
Ngunit habang pinapanood nito ang sarili na itinutulak ang walang kalaban-laban na bata, ang gulat sa kanyang mga mata ay dahan-dahang nawala. Napalitan ito. Napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas maapanganib. Isang paghamak, isang mapang-asar na tingin na tila nagsasabing, "Oo, ginawa ko. Ano ngayon?" Itinaas ni Amara ang kanyang tingin mula sa tablet patungo sa mga mata ni Gideon. Isang bahagyang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Ang ngisi sa mga labi ni Amara ay parang lason na kumalat sa buong silid. Sa isang iglap, ang lahat ng takot at gulat sa kanyang mga mata ay naglaho, napalitan ng isang mapanghamong katigasan. Hindi ito ang reaksyon ng isang taong nagsisisi. Ito ang reaksyon ng isang ahas na handang manuklaw. "So, you found out?" sabi ni Amara. Ang boses niya ay kasing lamig ng marmol na sahig. Itinabi niya ang baso ng champagne at marahang tumayo. Inaayos ang kanyang damit na para bang naghahanda para sa isang pagtatanghal. "Ano ngayon, Gideon? Isusumbong mo ako sa pulis? Sasabihin mo sa kanila na itinulak ko ang munting prinsesa mo?" Isang yelong galit ang dumaloy sa mga ugat ni Gideon. Ang inaasahan niyang pagmamakaawa ay naging isang aroganteng pag-amin. "Hindi," sagot ni Gideon. Ang boses niya ay kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. "Hindi kita bibigyan ng ganong klaseng kasiyahan." Itinaas niya ang kanyang kamay at dalawang unipormadong security guard na kanina pa naghihintay sa labas ang agad na pumasok. Ang pagiging kalmado ni Amara ay biglang gumuho. Anong ibig sabihin nito? "Ibig sabihin nito, tapos na tayo," sabi ni Gideon. Bawat salita ay mabigat at pinal. "Mayroon kang 10 minuto para kunin ang mga personal mong gamit. Pagkatapos noon, hindi na kita gustong makita pa sa pamamahay na ito." "Hindi mo pwedeng gawin sa akin to," sigaw ni Amara. Ang kanyang boses ay biglang tumaas at puno ng galit. "Asawa mo ako. May karapatan ako rito." "Ang karapatan mo ay nagtapos noong sinaktan mo ang anak ko," mariing sagot ni Gideon. Lumingon siya sa mga gwardya. "Samahan niyo siya sa taas. Siguraduhin yung mga damit at alahas lang niya ang madadala niya." Habang hinihila ng mga gwardya si Amara paakyat, ang kanyang mga sigaw at pagmumura ay umalingaw-ngaw sa buong Villa Maharlika. "Magbabayad ka, Gideon. Tandaan mo yan. Sisirain kita. Hindi pa tayo tapos. Naririnig mo ba ako? Hindi pa tayo tapos." Pinikit ni Gideon ang kanyang mga mata. Hinayaang pumasok sa isang tenga at lumabas sa kabila ang mga banta ni Amara. Nang sa wakas ay bumalik ang katahimikan, isang katahimikang matagal na niyang hindi naramdaman, huminga siya ng malalim. Tagumpay. Isang maliit ngunit napakatamis na tagumpay. Ang unang hakbang ay tapos na. Ang pangalawang hakbang ay ang mas mahirap. Dahan-dahan siyang umakyat patungo sa silid ni Tala. Nakita niya itong nakaupo sa kama, yakap-yakap pa rin ang luma at punit na manika. Ang mga sigaw ni Amara ay tiyak na narinig nito. "Wala na siya, anak," mahinang sabi ni Gideon. "Hindi ka na niya sasaktan." Walang naging reaksyon si Tala. Ang mga mata nito ay blanko, nakatingin sa kawalan. Umupo si Gideon sa tabi nito at inilabas ang isang kahon na kanina pa niya dala. "May pasalubong si Papa sa'yo." Binuksan niya ang kahon. Sa loob, isang napakagandang manika na may mahabang buhok at suot na bestidang kulay rosas. Mamahalin ito. Ang pinakamaganda na makikita sa pinakamahal na tindahan sa Paris. Inilagay niya ito sa tabi ni Tala. "Para sa'yo yan," sabi niya. Pilit na ngumingiti. Tiningnan lang ni Tala ang bagong manika.
Pagkatapos ay muling ibinaling ang tingin sa lumang manika sa kanyang mga bisig at niyakap ito ng mas mahigpit. Hindi man lang niya hinawakan ang bagong laruan. Isang pamilyar na kirot ang naramdaman ni Gideon. Ang kirot ng pagiging isang estranghero sa sarili niyang anak. Akala niya, sa pag-alis ni Amara, magiging madali na ang lahat. Ngunit ngayon niya napagtanto na ang pagpapaalis sa demonyo ay isang bagay at ang paghilom sa mga sugat na iniwan nito ay isa ng panibagong laban. Kinabukasan tinipon ni Gideon ang lahat ng mga katulong sa sala. Ang mga mukha nila ay puno ng kaba. Simula sa araw na ito, anunsyo niya, lahat ng kinuha ni Amara para magtrabaho dito ay maaari nang umalis. Ang sahod ninyo para sa buong buwan ay ibibigay. Salamat sa inyong serbisyo. May mga bumulong, may mga nagulat, ngunit walang tumutol. Isa-isa silang umalis hanggang sa ang natira na lang ay ang mga dati at mapagkakatiwalaang tauhan. Sa gitna nila, si Manang Luz na muling tinawagan ni Gideon kaninang umaga. Ang mga mata nito ay namumugto sa pasasalamat. Ang pagbabalik niya ay ang unang sinag ng pag-asa sa madilim na mansyon. Habang inaayos ni Gideon ang mga papeles para sa severance pay, dumating si Benigno, may dalang kape at ngiti sa labi. "Wow, kuya," sabi nito. Iniabot sa kanya ang isang tasa. "Balita ko naglinis ka ng bahay, literally. Ang tapang mo." "Kailangan kong gawin," sagot ni Gideon. Humigop ng kape. "Para kay Tala." "Tama yan." Sang-ayon ni Benigno, umupo sa tapat niya. "Nakita ko si Amara kanina sa lobby ng kondo niya. Mukha siyang papatay ng tao." "Huwag kang mag-alala, kuya. Mukhang magiging magulo ang legal side nito, pero ako na ang bahala. I'll get my best lawyers on it. Sisiguraduhin nating wala siyang makukuha kahit isang sentimo." Isang malaking bigat ang nabawas sa dibdib ni Gideon. "Salamat, Bening. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka." "Ano ka ba, kuya?" Ngumiti si Benigno. "Pamilya tayo. Nandito lang ako para sa'yo at para kay Tala." Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw, nakaramdam si Gideon ng tunay na pag-asa. Wala na ang kontrabida. Ang mga espiya nito ay umalis na. Ang kanyang tapat na kapatid ay nasa tabi niya. Ngayon, maaari na niyang ituon ang lahat ng kanyang oras at lakas sa pinakamahalaga sa lahat, ang muling pagbuo ng tiwala ng kanyang anak. Pakiramdam niya, sa wakas, natatanaw na niya ang liwanag sa dulo ng madilim na lagusan. Ngunit minsan, ang liwanag na inaakala mong katapusan na ng dilim ay ilaw pala ng isang tren na sasalpok sa'yo nang walang anumang babala. Habang nag-uusap sila ni Benigno tungkol sa mga susunod na hakbang, biglang tumunog ang telepono ni Gideon. Numero ng kanyang personal na abogado. Si Attorney Robles. "Gideon," bungad ng abogado. Ang boses nito ay seryoso at walang paligoy-ligoy. "I have bad news. Very bad news." "Ano yon, Frank?" tanong ni Gideon biglang kinabahan. Narinig niya ang isang malalim na buntong hininga sa kabilang linya. "Nakatanggap kami ng sulat mula sa kampo ni Amara. She's filing for divorce, pero hindi lang yun ang problema." Huminto sandali ang abogado, tila naghahanap ng tamang salita. "Gideon, kinakasuhan kanya. Isang malaking kaso. Idinimanda kanya ng domestic abuse at ginagamit niyang ebidensya ang marahas na pagpapalayas mo sa kanya. At higit sa lahat, humihingi siya ng sole custody para kay Tala." Ang mga salita ng abogado ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Gideon mula sa panandaliang pakiramdam ng tagumpay. Sole custody, domestic abuse. Ang mga salitang yon ay marumi, mapanira, at higit sa lahat, isang malaking kasinungalingan. Ngunit sa mundo ng batas at opinyon ng publiko, ang katotohanan
ay madalas natatalo ng isang mas magandang kwento. Walang hiya siya, sigaw ni Benigno kasabay ng malakas na paghampas sa mesa na nagpatalsik sa kaping laman ng tasa. Matapos ang lahat ng ginawa niya kay Tala, siya pa ang may ganang magpanggap na biktima? Anong klaseng demonyo siya, kuya? Isang demonyong matalino, sagot ni Gideon. Ang kanyang panga ay naninigas sa galit. Alam niyang ito ang tanging paraan para makakuha siya ng pera, ang sirain ako. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malabo at magulong panaginip. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang pangalang ilustre, na dati simbolo ng tagumpay at kapangyarihan, ay biglang naging sentro ng isang maruming iskandalo. Bawat pahayagan, bawat talk show, bawat social media post ay puno ng kanilang kwento. At sa lahat ng ito, si Amara ang bida, ang kaawa-awang asawa na minaltrato ng kanyang makapangyarihang asawa. Isang gabi, habang pinipilit na ayusin ang mga nagkakagulong isyu sa kumpanya, napukaw ang atensyon ni Gideon ng isang pamilyar na mukha sa malaking telebisyon sa kanyang opisina. Si Amara. Nakaupo ito sa isang sikat na evening news program. Kaharap ang isang kilalang host. Ang mamahaling damit ay napalitan ng isang simpleng blusa. Ang aroganteng ngiti ay napalitan ng mga luhang maingat na tumutulo mula sa kanyang mga mata. Hindi ko na po kaya, sabi ni Amara sa pagitan ng mga hikbi. Ang boses ay basag at puno ng hinagpis. Ang tanging gusto ko lang ay protektahan ang aking anak, ang aming anak. Ngunit mahirap pong kalabanin ang isang taong hawak ang lahat, ang pera, ang kapangyarihan. Napatiimbagang si Gideon. Ang kanyang mga kamay ay kumuyom sa ibabaw ng kanyang mesa. Gusto niyang basagin ang screen ng telebisyon. Bawat salita, bawat luha ay isang perpektong pag-arte na nilulon ng buo ng publiko. Siya, si Gideon Ilustre, ang naging halimaw sa kwento. Habang ang bagyo sa labas ay papalakas ng papalakas, ang mundo sa loob ng Villa Maharlika ay tila mas lalong tumatahimik. Sinikap ni Gideon na protektahan si Tala mula sa lahat ng gulo. Walang telebisyon, walang internet. Ngunit ang sugat ng isang bata ay hindi natatakpan ng katahimikan. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga papeles sa silid ni Tala, naabutan niya itong tahimik na nakatingin sa bintana, pinapanood ang pagpatak ng ulan. Sa tabi nito, nakakalat ang mga aklat pambata na hindi man lang nabubuklat. Gusto mong basahan kita ng kwento? Alok ni Gideon. Ang boses niya'y mas malambing kaysa sa dati. Hindi sumagot si Tala, ngunit hindi rin ito umiling. Kinuha yon ni Gideon bilang isang oo. Kumuha siya ng isang libro, isang simpleng kwento tungkol sa isang prinsesang naligaw sa gubat at natagpuan ang daan pauwi sa tulong ng mga bituin. Umupo siya sa sahig, sa tabi ng kama ng kanyang anak. Nagsimula siyang magbasa. Ang boses niya ay medyo nanginginig sa simula. Habang tumatagal, ang kanyang pagbabasa ay nagiging mas natural. Naramdaman niya ang unti-unting paggalaw sa kanyang tabi. Dahan-dahan, si Tala ay gumapang palapit sa kanya. Isinandal nito ang ulo sa kanyang braso. Isang maliit na kilos, ngunit para kay Gideon, ito ay mas malaki pa kaysa sa bilyong-pisong kontrata na isinara niya sa Europa. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang umuwi siya, naramdaman niyang muli siyang naging isang ama. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa hanggang sa maramdaman niya ang mabigat na paghinga ng kanyang anak. Nakatulog na ito ang unang pagkakataon na nakatulog ito ng payapa sa kanyang tabi. Ang sandaling iyon ng kapayapaan ay biglang sinira ng isang tawag mula kay Benigno kinabukasan. Kuya, kailangan mong pumunta sa opisina. Agad, sabi nito. Ang boses ay puno ng pagmamadali.
Pagdating ni Gideon sa Illustre Holdings, naabutan niya si Benigno na pabalik-balik sa paglalakad sa kanyang opisina. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Masama to, kuya. Ang iskandalo, apektado na ang stocks natin. Bumagsak ng 15% sa loob lang ng 3 araw. Nag-uumpisa ng mag-withdraw ng investments ang mga tao. Ipinakita ni Benigno ang isang monitor na puno ng mga pulang numero at pababang mga linya. Ang imperyong pinaghirapan niya ay nagsisimula ng gumuho. May solusyon ako, sabi ni Benigno. Inilapag sa mesa ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Kailangan nating i-restructure ang assets. Ilipat ang mga pondo sa mga bagong account na hindi nakapangalan sa'yo para hindi ito ma-freeze ng korte kapag lumala ang kaso. Ito ay isang legal na paraan para protektahan ang kumpanya at ang mana ni Tala mula sa mga kamay ni Amara. Tiningnan ni Gideon ang mga papeles. Puno ito ng mga legal at technical terms na hindi niya maintindihan. Ang kanyang isip ay pagod. Ang kanyang puso ay mabigat. Pirmahan mo na to, kuya. Pag-uudyok ni Benigno. Bawat oras na lumilipas, mas malaki ang nawawala sa atin. Ako na ang bahala sa lahat. Magtiwala ka sa akin. Pagod at gulong-gulo, kinuha ni Gideon ang pluma. Tiningnan niya ang kanyang kapatid, ang nag-iisang taong naging sandalan niya sa lahat ng ito. Tumango siya at mabilis na pinirmahan ang bawat pahina kung saan may nakaturo na daliri si Benigno. Nang gabing iyon, masama ang pakiramdam ni Tala. Mataas ang kanyang lagnat at hindi ito mapakali sa kanyang pagkakatulog. Binantayan siya ni Gideon buong gabi, nilalagyan ng basang bimpo sa noo. Sa gitna ng gabi, biglang nagsimulang managinip ng masama si Tala. Umiiyak ito habang tulog. Ang maliliit niyang kamay ay kumakaway sa hangin na para bang may itinataboy. Ayoko po. Bulong nito, ang mga salita ay hindi malinaw. Huwag po. Lumapit si Gideon para gisingin ito. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, narinig niya ang isang pangalan. Isang pangalan na binigkas nito sa gitna ng kanyang takot. Isang bulong na halos hindi marinig. Ngunit para kay Gideon, ito ay kasing lakas ng isang kulog. Tito Benigno, napatigil si Gideon. Ang kanyang dugo ay tila huminto sa pag-agos. Bakit? Bakit pangalan ng kanyang kapatid ang tinatawag ng kanyang anak sa gitna ng isang masamang panaginip? Tito Benigno. Ang pangalang iyon, binulong sa gitna ng isang lagnat at masamang panaginip, ay tumagos sa puso ni Gideon na parang isang piraso ng yelo. Nanlamig ang buong katawan niya. Sa lahat ng tao sa mundo, bakit ang kapatid niya? Si Benigno na naging kanlungan niya, ang kanyang naging sandata laban kay Amara. Ang ideya ay napakaloko, napaka-imposible na sinubukan itong itaboy ng isip niya. Baka nagkataon lang, baka bahagi lang ng isang magulong panaginip. Ngunit ang takot sa boses ni Tala ay totoo. Kinaumagahan, bumaba na ang lagnat ng bata. Naabutan siya ni Gideon na tahimik na naglalaro sa sahig ng kanyang silid. Kausap ang kanyang luma at punit na manika. Ang bago at mamahaling manika ay nasa isang sulok pa rin, hindi ginagalaw. Dahan-dahang umupo si Gideon sa sahig. Ilang talampakan ang layo mula sa kanyang anak para hindi ito magulat. Kamusta ang pakiramdam ng prinsesa ko? Malambing niyang tanong. Nagkibit balikat lang si Tala, hindi tumitingin sa kanya. Tala, muling sabi ni Gideon, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Kagabi, may napanaginipan ka ba? Walang sagot. May kasama ka ba sa panaginip mo? Dito na huminto sa paglalaro si Tala. Ang maliliit niyang kamay ay nanigas. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang tingin at tumitig kay Gideon. Sa mga mata ng kanyang anak,
Nakita ni Gideon ang parehong takot na nakita niya noong una niya itong natagpuan sa bodega. Isang takot na dalisay at malalim. Anak, si Tito Benigno mo ba? Hindi pa man niya natatapos ang tanong, biglang binitawan ni Tala ang kanyang manika. Tumayo at tumakbo papunta sa likod ng kama para magtago. Nagsimula itong umiyak ng tahimik. Ang maliliit niyang balikat ay nanginginig. Para kay Gideon, ang reaksyong yun ay mas malakas pa kaysa sa anumang pag-amin. Ang isang butil ng pagdududa na itinanim kagabi ay biglang nag-ugat at nagsimulang gumapang sa buong pagkatao niya. Sa opisina ng araw na yon, hindi mapakali si Gideon. Hindi siya makapag-focus sa mga numero sa kanyang harapan. Ang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip ay ang takot sa mga mata ni Tala. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili. Nagiging paranoid ka lang, Gideon. Pagod ka lang. Si Benigno pa ba ang kapatid mo? Ngunit isang boses sa kanyang isipan ang sumasagot. Hindi nagsisinungaling ang takot ng isang bata. Isang bagay ang kailangan niyang gawin. Kahit pa man ito ay isang pagtataksil sa tiwala ng kanyang kapatid. Binuksan niya ang kanyang computer at hinanap ang phone records ng kumpanya para sa nakalipas na buwan. Particular, ang mga tawag na lumabas mula sa opisina ni Benigno. Habang iniskan niya ang listahan, wala siyang nakitang kakaiba sa simula. Mga tawag sa mga kliyente, sa mga bangko, sa mga supplier. Ngunit may isang numero na paulit-ulit na lumalabas. Isang unlisted number, walang pangalan. Tinawagan ito ni Benigno ng hindi bababa sa 20 beses sa loob ng 2 linggo, madalas pagkatapos nilang mag-usap ni Gideon tungkol sa kaso. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Sino ang tinatawagan ng kapatid niya ng ganoon kadalas at kalihim? Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang eksena mula sa kanilang kabataan. Siya ay 12 taong gulang. Si Benigno ay 10. Umuwi si Gideon mula sa isang math competition. Bit-bit ang isang gintong medalya. Ang kanilang ama ay tuwang-tuwa. Binuhat siya nito at ipinagmalaki sa lahat ng kanilang bisita. Sa isang sulok, nakita ni Gideon si Benigno, nakatingin sa kanila. Walang ngito memo, walang ngiti sa mga labi nito. Tanging isang anino ng inggit at hinanakit sa mga mata. Isang aninong mabilis din nitong tinago sa likod ng isang pilit na ngiti nang tawagin ito ng kanilang ama para batiin ang kanyang kuya. Noon pa man ba, Bening? Tanong ni Gideon sa kanyang isipan. Noon pa man ba meron ka ng tinatagong galit sa akin? Bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok si Benigno. May dalang ngiti at isang folder ng mga dokumento. Kuya, good news. May naisip akong paraan para tuluyan ng masecure ang kumpanya. Inilatag ni Benigno ang mga papeles sa mesa ni Gideon. Ito ang final proposal, isang corporate restructuring na maglilipat ng kontrol sa isang bagong holding company na ako ang pansamantalang mamamahala. Sa ganitong paraan, kahit anong mangyari sa personal assets mo, kahit anong iutos ng korte, hindi nila magagalaw ang Illustre Holdings. Kapag tapos na ang gulo, ibabalik ko agad sa iyo ang lahat. Ito na ang pinakamagandang panalo natin, kuya. Tinitigan ni Gideon ang mga papeles. Pagkatapos ay itinaas niya ang tingin sa kanyang kapatid. Tinitigan niya ang masayang mukha nito, ang kumpiyansa sa mga mata nito. Dati, ang makikita niya ay isang tapat na kapatid na handang gawin ang lahat para sa kanya. Ngayon, ang nakikita niya ay isang anino. Isang anino ng pagdududa. Ang panukalang ito na ilang araw lang ang nakalipas ay tatanggapin niya ng walang tanong ay tila isa ng malaking bitag. Isang perpektong plano para legal na makuha ang lahat ng pinaghirapan niya. Ngunit kailangan niyang magpanggap. Hindi niya pwedeng ipakita ang kanyang hinala. Hindi pa ngayon. Mukhang maganda yan.
sabi ni Gideon. Sinisikap na panatilihing normal ang kanyang boses. Pag-aralan ko muna ito ng maigi. Bigyan mo ako ng hanggang bukas. Sige kuya, sabi ni Benigno. Halatang masaya sa kanyang reaksyon. Pero wag masyadong patagalin ha. Oras ang kalaban natin. Nang makalabas si Benigno sa kanyang opisina, sumandal si Gideon sa kanyang upuan at napapikit. Ang kanyang mundo ay muling gumuho. Ngunit sa pagkakataong ito, mas masakit. Mas malalim ang sugat. Dahil kung totoo ang kanyang hinala, ang kalaban ay hindi lang isang sakim na babae. Ang kalaban ay ang sarili niyang dugo. Kinapa niya ang isang bagay sa drawer ng kanyang mesa. Isang mamahaling pluma. Regalo ito sa kanya ng isang kliyente mula sa Japan. Hindi ito ordinaryong pluma. Isa itong state-of-the-art listening device. Hindi niya naisip na magagamit niya ito kailanman, lalo na sa ganitong paraan. Tumayo siya. Ang pluma ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Naglakad siya palabas ng kanyang opisina. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Bawat hakbang patungo sa opisina ni Benigno ay isang hakbang patungo sa isang katotohanang maaaring tuluyan ng sumira sa kanya. Kumatok siya ng bahagya. Bening, may naiwan ako kanina. Pumasok siya bago pa man makasagot ang kapatid. Habang nagkukunwaring may hinahanap sa ibabaw ng mesa, maingat niyang inilagay ang pluma sa lalagyanan nito sa mesa ni Benigno, sa ilalim ng ilang mga papeles. Isang perpektong taguan. Eto pala, sabi niya. Dinampot ang isang ordinaryong ballpen. Sige, tuloy mo na yan. Lumabas siya ng silid. Isinara ang pinto at sumandal dito. Ang kailangan na lang niyang gawin ngayon ay maghintay at makinig. Ang biyahe pauwi mula sa opisina ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Gideon. Hindi siya umuwi sa Villa Maharlika. Sa halip, nagmaneho siya papunta sa isang bakanteng condominium unit na pag-aari niya. Isang lugar na walang nakakaalam maliban sa kanya. Dito niya kailangan marinig ang katotohanan, malayo sa mga matang mapanuri, malayo sa inosenteng presensya ni Tala. Sa loob ng tahimik na unit, umupo siya sa dilim. Tanging ang ilaw mula sa syudad, sa labas ang nagsisilbing liwanag. Inilabas niya ang kanyang cellphone, binuksan ang application na konektado sa listening device at isinuot ang kanyang earphones. Huminga siya ng malalim. Ito na. Sa simula, puro mga ordinaryong tunog lang ang kanyang naririnig. Ang pagtipa sa keyboard, ang pagbuklat ng mga papel, ang pagtawag ni Benigno sa kanyang sekretarya. Sa bawat minutong lumilipas, isang bahagi ni Gideon ang umaasa na sana ay mali siya. Na sana, pagkatapos ng lahat ng ito, mapapatunayan niyang paranoid lang siya at hihingi siya ng tawad sa kapatid niya sa pagdududa. Ngunit pagkatapos ng halos isang oras na paghihintay, narinig niya ang tunog ng pagdial sa telepono. At pagkatapos, isang boses. Ang boses na naghahasik ng lagim sa buhay ng kanyang anak. Hello? Ang boses ni Amara. Malamig at walang emosyon. Napanood kita sa TV kagabi. Bungad ni Benigno. May halong pagkasuya sa boses. Ang galing mong umiyak, pang best actress. Narinig ni Gideon ang isang mapait na tawa mula kay Amara. Gawin mo ang trabaho mo, Benigno. Siguraduhin mong mapupunta sa akin ang pera. Pagod na akong magpanggap na kaawa-awa. Nanigas si Gideon sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Bawat pintig ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Totoo nga, ang kanyang hinala ay totoo. Maghintay ka lang, sagot ni Benigno. Ang boses niya ay puno ng kumpiyansa at pagmamayabang. Napirmahan na ni Kuya ang mga unang dokumento. Isang pirma na lang bukas at opisyal nang malilipat sa akin ang kontrol ng buong kumpanya. Kapag nangyari yun, makukuha mo na ang parte mo at pwede ka nang magbakasyon
sa kahit saang lupalop ng mundo mo gusto. Parte? Isang parte lang? Siguraduhin mo lang yan, banta ni Amara. Dahil kung lokohin mo ako, Benigno, isasama kita sa pagbagsak. Dito na narinig ni Gideon ang isang tawang nakakakilabot. Isang tawa na hindi niya pa narinig mula sa kanyang kapatid kailanman. Puno ito ng kasamaan. Huwag kang mag-alala, Amara. Pareho lang tayo sa kwentong ito. Mga ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para manuklaw. Pagkatapos ay bumaba ang boses ni Benigno, naging isang mapanganib na bulong na tumagos hanggang sa kaluluwa ni Gideon. Si Amara ay isang tanga lamang, isang instrumento. Ang gusto ko ay ang lahat ng pinaghirapan ni Kuya. Ang pera niya, ang kapangyarihan niya, ang pangalan niya. Lahat ng bagay na dapat ay sa akin. Hindi na kinaya ni Gideon. Tinanggal niya ang kanyang earphones at ibinato ito sa pader. Isang sigaw na puno ng sakit, galit at pagtataksil ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Sumigaw siya hanggang sa mawalan siya ng hininga. Ang sakit ay hindi mailarawan. Mas masahol pa ito sa libo-libong saksak. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng buo, ang kanyang sariling kapatid, ang kanyang dugo. Siya pala ang utak ng lahat. Siya ang nagplano ng bawat hakbang. Ginamit si Amara, ginamit si Tala at ginamit ang pagtitiwala niya laban sa kanya. Habang nakaluhod siya sa sahig, gulong-gulo ang isip at durog na durog ang puso. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Robles, Gideon, nasaan ka? Sigaw ng abogado, ang boses ay puno ng panik. May mga NBI agent dito sa opisina mo. May dala silang warrant. Inaakusahan kanila ng syndicated estafa at economic sabotage. Ang mga dokumentong pinirmahan mo, ang mga inayos ni Benigno, isa pala iyong bitag. It makes you look like you were illegally funneling money out of the country. Gideon, lumayo ka dyan. They are coming for you. Huli na ang lahat. Bago pa man niya maibaba ang telepono, narinig niya ang malalakas na katok sa pinto ng condominium unit. NBI! Open up! Sinipa ang pinto at bumukas ito ng malakas. Ilang mga lalaking nakasuot ng itim na jacket ang bumungad sa kanya. Ang kanilang mga baril ay nakatutok sa kanya. Gideon Ilustre, arestado ka. Habang pinupusasan ang kanyang mga kamay sa likod, habang binabasahan siya ng kanyang mga karapatan, ang isip ni Gideon ay blanko. Wala siyang maramdaman. Manhid. Habang isinasakay siya sa sasakyan ng NBI, sa gitna ng mga kumikislap na ilaw ng sirena, isang imahe ang malinaw na lumitaw sa kanyang isipan. Ang kanyang kapatid na si Benigno, nakatayo sa bintana ng opisina nito sa itaas ng gusali. Mula sa malayo, nakita niya ito. Nakatingin ito sa ibaba, pinapanood ang kanyang pag-aresto. At sa mukha nito, sa gitna ng dilim ng gabi, nakita ni Gideon ang isang ngiti. Isang ngiti ng ganap na tagumpay, ang ngiti ng isang traidor. Nahuli na siya. Ang lason ay nasa kanyang dugo. At ngayon, ito na ang pumatay sa kanya. Ang malamig at konkretong dingding ng detention cell ang bumungad kay Gideon. Ang amoy ng disinfectant at hinanakit ay nanunuot sa hangin. Ilang oras pa lang ang nakalipas mula nang isuot niya ang isang mamahaling suit. Ngayon, napalitan na ito ng isang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang bilyonaryong si Gideon Ilustre, ang hari ng kanyang imperyo, ay isa na lamang numero sa talaan ng mga akusado. Ang mga unang araw ay isang pagsubok sa kanyang katinuan. Ang ingay ng mga sigawan, ang pag-iyak mula sa ibang selda, ang paulit-ulit na tunog ng mga bakal na rehas, lahat ay sumusubok na sirain ang natitira pa sa kanyang pagkatao. Ang bawat kaso na isinampalaban sa kanya ay mabigat, suportado ng mga dokumentong may pirma niya at iniharap ng isang prosecution team na tila ba walang butas na makikita. Ang bawat ebidensya
ay itinuturo siya bilang utak ng isang malawakang pandaraya. Perpekto ang pagkakatayo ng bitag. Sa isang linggo, tinalikuran siya ng mundo. Ang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo ay biglang hindi na matawagan. Ang kanyang pangalan ay naging isang sumpa. Siya ang pinag-uusapan sa bawat sulok. Ang kontrabida sa sarili niyang buhay, hinusgahan at sinumpa ng milyon-milyong taong hindi naman siya kilala. Lahat ay nawala. Ang pera, ang kapangyarihan, ang reputasyon. Ngunit ang pinakamatinding parusa ay hindi ang pagkakakulong. Ito ay ang pag-iisip kung nasaan at kamusta na si Tala. Sino ang nag-aalaga sa kanya? Alam ba niya kung nasaan ang kanyang ama? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na tumutusok sa kanyang isipan. Mas masakit kaysa sa gutom o sa matigas na higaan. Isang hapon, ipinatawag siya. Mayroon daw siyang bisita. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Baka si Attorney Robles, may dalang magandang balita. Baka si Manang Luz. Ngunit nang makarating siya sa visitation area, ang taong nakaupo sa kabilang panig ng makapal na salamin ay ang huling taong gusto niyang makita. Si Benigno. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit, ang parehong brand na madalas suotin ni Gideon. Ang buhok nito ay maayos na naka-slicked back. Sa kanyang pulso, nakasuot ang isang gintong relo na regalo pa sa kanya ni Gideon noong Pasko. Mukha itong kalmado, makapangyarihan. Mukha itong si Gideon Ilustre. "Kamusta ka na, kuya?" Bungad ni Benigno, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Idinikit nito ang telepono sa kanyang tainga. Walang salitang lumabas sa bibig ni Gideon. Tinitigan niya lang ang kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi niya mailabas. "Huwag mo akong tingnan ng ganyan," natatawang sabi ni Benigno. "Dapat ka pa ngang magpasalamat sa akin. Binigyan kita ng pagkakataong makapagpahinga. Masyado ka ng pagod sa pagpapatakbo ng kumpanya, di ba? Kaya ako na ang gumawa para sa'yo." "Bakit?" Sa wakas, nahanap ni Gideon ang kanyang boses. Isang salita lang, ngunit puno ito ng bigat ng isang buong buhay ng pagtataksil. "Bakit, Bening?" Sumandal si Benigno sa kanyang upuan. Ang nangiti sa kanyang labi ay nawala at napalitan ng isang malamig na hinanakit. "Bakit?" "Dahil pagod na akong maging anino mo, kuya. Mula pagkabata, laging, si Gideon ang galing. Si Gideon ang matalino. Si Gideon ang paborito ni Papa. Kahit kailan ba, tinanong nila kung kamusta na si Benigno, kung ano ang kaya kong gawin. Hindi. Dahil laging nandyan ka, ang perpektong Gideon Ilustre. Binigay ko sa iyo ang lahat." Sigaw ni Gideon, napahampas sa salamin na naghihiwalay sa kanila. "Ginawa kitang kanang kamay ko. Pinagkatiwalaan kita." "Iyan na nga ang problema," ganting sigaw ni Benigno. Ang kanyang mukha ay biglang naging puno ng galit. "Binigyan mo ako ng posisyon, pero hindi ng kapangyarihan. Binigyan mo ako ng tiwala, pero laging ikaw ang bida. Kahit ang pagmamahal ng sarili mong anak, mas nakukuha ko pa kaysa sayo noong mga panahong wala ka. Nakakatawa, di ba?" Natahimik si Gideon. Ang huling pangungusap ay parang isang punyal na bumaon ng diretso sa kanyang puso. "Huwag kang mag-alala kay Tala." Pagpapatuloy ni Benigno, muling kumalma at ibinalik ang kanyang mapanuyang na ngiti. Nasa mabuting mga kamay siya. Inaasikaso ko na ang papeles para sa temporary custody. Ako naman ang magiging papa niya ngayon. Aalagaan ko siya, kuya. Mas mabuti kaysa sa ginawa mo. Iyon na ang huling salita na tuluyang pumatay sa natitirang pag-asa sa loob ni Gideon. Ang kanyang anak, ang kanyang Tala, mapupunta sa kamay ng halimaw na sumira sa kanya. "Hayop ka!" Bulong ni Gideon. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Mga luha ng galit
ng pagsisisi at ng ganap na kawalan ng lakas. Papatayin kita, Benigno. Papatayin kita. Tumawa lang si Benigno, isang tawang malamig at walang kaluluwa. Tumayo na ito. Paano mo gagawin yan, kuya? Mula sa loob ng kulungan. Sige, magsaya ka sa bago mong bahay. Ako naman ang uupo sa trono mo. Tumalikod si Benigno at nagsimulang maglakad palayo. Naiwan si Gideon, nakatingin sa bakanteng upuan. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay biglang nawala. Napayuko siya. Isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa kanyang buong buhay, humagulgol siya na parang isang bata. Walang pigil, walang pag-asa. Lahat ay nawala. Lahat. Ilang sandali pa, isang gwardiya ang lumapit sa kanya. May isa ka pang bisita. Wala na siyang lakas para tumingin. Ngunit isang pamilyar na boses ang kanyang narinig, puno ng awa. Sir Gideon, itinaas niya ang kanyang tingin. Si Manang Luz, ang matandang kasambahay, ay nakatayo sa kabilang panig ng salamin. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Wala na, Manang. Basag na, sabi ni Gideon. Tapos na ang lahat. Talo na ako. Umiling si Manang Luz. Hindi po. Hindi pa po tapos ang laban hanggat buhay kayo. May kinuha ito mula sa kanyang bayong. Isang luma at manipis na kwaderno. Pinatago po ito sa akin ng yumaong ina ninyo bago siya mamatay. Sabi niya, ibigay ko raw po sa inyo kapag dumating ang araw na kailangan ninyo ng gabay. Idinikit ni Manang Luz ang kwaderno sa salamin. Isang journal, ang journal ng kanilang ina. Sa takip nito, nakasulat sa isang pamilyar na sulat kamay. Para sa aking mga anak, Gideon at Benigno. Ang katahimikan ng selda ng gabing iyon ay mas malalim, mas mabigat. Hawak ni Gideon ang lumang journal ng kanyang ina. Ang mga daliri niya ay marahang sinusuundan ang bawat gasgas at kupas na bahagi ng takip nito. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang kilala niya ang kanyang ina, isang babaeng puno ng pagmamahal at liwanag. Ngunit ang bigat ng kwadernong ito ay nagsasasabi ng ibang kwento. Sa liwanag ng isang maliit na bombilya, binuksan niya ang unang pahina. Ang sulat kamay ng kanyang ina, pamilyar, ngunit may bakas ng pag-aalala, ang sumalubong sa kanya. Setyembre 14, muling nag-away ang magkapatid. Isang maliit na laruan lang ang pinag-awayan, ngunit nakita ko na naman ito sa mga mata ni Benigno, ang aninong iyon. Isang dilim na hindi ko maipaliwanag. Mahal na mahal niya ang kanyang kuya, alam ko yon. Ngunit sa likod ng pagmamahal na yon, may isang inggit na unti-unting lumalaki. Parang isang halamang lason. Natatakot ako para sa kanya. Natatakot ako para sa kanilang dalawa. Habang binabasa ni Gideon ang bawat pahina, isang larawan ng isang inang palihim na nagdurusa ang nabubuo sa kanyang isipan. Isang ina na nakikita ang lamat sa pundasyon ng kanyang pamilya, ngunit hindi alam kung paano ito aayusin. Oktubre 3, sinabi sa akin ni Gideon ngayon na gusto niyang maging kasing galing ni Ricardo, ang kanilang ama. Napangiti ako, ngunit sa loob ko'y may kirot. Sana lang, sa kanyang pag-abot sa mga bituin, ay huwag niyang makalimutang lumingon sa kapatid niyang naiwan sa lupa. Gideon, anak, ikaw ang mas matatag. Ikaw ang ilaw. Gabayan mo ang iyong kapatid. Huwag mo siyang hahayaang lamunin ng dilim sa kanyang puso. Isang mainit na likido ang pumatak sa papel. Luha. Hindi ito mga luha ng pagkatalo, kundi mga luha ng isang masakit na pagkaunawa. Hindi inosente si Benigno, ngunit hindi rin siya inosente. Sa kanyang pagiging abala, sa pagbuo ng isang imperyo, sa kanyang paghahangad na maging isang higante, hindi niya namalayang nilalamon na pala ng anino, ang kapatid na dapat sana'y kanyang pinoprotektahan. Ang journal na ito ay hindi isang legal na ebidensya. Hindi nito mapapatunayan ang kanyang pagiging inosente sa korte.
Ngunit binigyan siya nito ng isang bagay na mas mahalaga, isang dahilan, isang malinaw na layunin. Hindi na ito tungkol sa Illustre Holdings, hindi na ito tungkol sa kanyang pangalan o sa kanyang yaman. Ito ay tungkol kay Tala at sa pagliligtas sa kanyang pamilya mula sa lason na sinimulan ng inggit at tinapos ng kanyang sariling kapabayaan. Kinabukasan, mayroong himalang nangyari. Isang batang abogado, si Attorney David Reyes, na kinuha ni Manang Luz gamit ang naipon nitong pera, ang nagawang makakuha ng piyansa para sa kanya. Ang argumento nito ay simple. Si Gideon ay hindi isang flight risk at ang lahat ng ebidensya laban sa kanya ay ibinigay ng iisang tao, ang taong pumalit sa kanya bilang CEO, ang kapatid niyang si Benigno, na malinaw na may conflict of interest. Mahina ang basehan, ngunit sapat para kumbinsihin ang isang hukom na bigyan siya ng pansamantalang kalayaan. Paglabas niya ng kulungan, hindi mararangyang sasakyan ang sumalubong sa kanya. Tanging si Manang Luz at Ginang Diwa, nakasakay sa isang lumang kotse, ang naroon. Sa kanilang mga mata, nakita ni Gideon ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa yaman, ang hindi natitinag na katapatan. Dinala nila siya sa isang maliit at malinis na apartment sa Quezon City. Malayong malayo sa Villa Maharlika, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman ni Gideon na umuwi siya sa isang tahanan. Sa gitna ng maliit na sala, mayroong isang whiteboard, ilang mga pentel pen at isang laptop. Ito ang bago niyang war room. "Hindi po ito marangya, sir," sabi ni Manang Luz. Iniaabot sa kanya ang isang tasa ng mainit na kape. "Ito ang lahat ng kailangan ko, Manang," sagot ni Gideon. Isang maliit na ngangiti ang unang sumilay sa kanyang mga labi sa loob ng mahabang panahon. "Salamat." Nang gabing iyon, sa tulong ni Ginang Diwa, nagkaroon ng pagkakataon si Gideon na muling makita ang kanyang anak. Sa tahanan ng prinsipal, isang lugar na ligtas at malayo sa gulo, hinintay niya si Tala. Nang pumasok ang bata sa silid at makita siya, natigilan ito. Lumuhod si Gideon, hindi lumapit. Hinintay ang kanyang anak. Ang puso niya ay kumakabog. Paano kung takot na rin ito sa kanya? Ngunit ang sumunod na nangyari ay isang regalong hindi niya inaasahan. Pagkatapos ng ilang segundong pananahimik, tumakbo si Tala. Hindi palayo, kundi papalapit sa kanya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Isinubsob ang mukha nito sa kanyang dibdib. "Papa," bulong nito. "Umuwi ka na." Niyakap ni Gideon ang kanyang anak pabalik. At sa init ng yakap na iyon, naramdaman niya ang pagbabalik ng kanyang lakas. Ito ang kanyang tanging ilaw, ang kanyang bituin. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng sumuko. Hinding-hindi. "Opo, anak," bulong niya pabalik. Hinahag ka ng buhok nito. "Nandito na si Papa at hindi na ako aalis." Kinagabihan, pabalik sa apartment. Habang ang lahat ay natutulog na, umupo si Gideon sa harap ng whiteboard. Ang kanyang isip, na dati puno ng galit at kawalan ng pag-asa, ay ngayon ay matalas at nakapokus. Iginuhit niya mula sa memorya ang buong corporate structure ng Illustre Holdings, bawat kumpanya, bawat koneksyon. Sinuri niya ang bawat detalye ng planong restructuring na ipinirma sa kanya ni Benigno. At doon, sa gitna ng isang komplikadong network ng mga shell corporations, may isang pangalan siyang nakita. Isang kumpanyang nakarehistro sa Cayman Islands. Azure Dragon Investments. Biglang may naalala si Gideon. Isang pag-uusap sa isang business club ilang taon na ang nakalipas. Isang pangalan na ibinulong sa kanya. Isang kumpanyang ginagamit para sa mga transaksyong hindi legal. Para sa money laundering. Isang pangalan na iniiwasan ng lahat ng lehitimong negosyante. Bakit gagamitin ni Benigno ang isang napakadelikadong kumpanya? Dahil mabilis ito.
walang tanong. At higit sa lahat, ang mga may-ari nito ay mga taong hindi gugustuhing malantad sa publiko. Mga taong handang gawin ang lahat para protektahan ang kanilang mga sikreto. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Gideon. Natagpuan na niya ang lamat sa perpektong plano ng kanyang kapatid. Ang kahinaan nito, ang taong kasosyo ni Benigno sa dilim. Ang maliit na apartment ay naging sentro ng isang tahimik ngunit mapanganib na operasyon. Ang whiteboard na dati blanco ay puno na ngayon ng mga diagram, pangalan at koneksyon. Sa gitna ng lahat ng ito ay si Gideon, hindi na ang dissuit na CEO, kundi isang general na nagpaplano ng kanyang pinakamahalagang laban. Ang galit sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit ito'y malamig na ngayon, kinalkula, at nakatutok na parang isang patalim. Ang unang hakbang ay ang paghahabi ng pain. Kailangan nating bigyan si Benigno ng isang bagay na hindi niya matatanggihan, sabi ni Gideon kay Attorney Reyes, ang kanyang batang abogado na may matalas na isip at hindi matatawarang katapatan. Isang bagay na masyadong maganda para maging totoo, ngunit sapat na kapani-paniwala para sa isang taong sakim at arogante. Gamit ang natitirang mga koneksyon ni Gideon na hindi pa siya tinatalikuran, bumuo sila ng isang pekeng investment portfolio sa ilalim ng isang bagong shell company na nakarehistro sa Hong Kong. Naglalaman ito ng isang malaking real estate development sa Palawan na sadyang ipinakitang nasa bingit ng pagkalugi. Ngunit sa katotohanan ay may napakalaking potensyal, isang golden opportunity para sa sino mang makakabili nito sa mababang halaga. Iparating mo ang impormasyon sa pamamagitan ng isang third-party broker, yung kilalang mahilig sa mga alanganing deal. Utos ni Gideon kay Attorney Reyes. Gawin mong mukhang isang sikretong impormasyon na nakuha mo lang. Ipakita mo na kailangan ng mabilisang desisyon. Ang mga taong tulad ni Benigno, hindi nila pinalalampas ang pagkakataong maging bayani. Ang pangalawang hakbang ay ang paghahanap ng hindi inaasahang kakampi. Isang gabi, sa isang luma at halos walang taong restaurant sa may Binondo, hinintay ni Gideon ang kanyang bisita. Ang lugar ay amoy mantika at lumang kahoy, isang mundong malayo sa kinagisnan nila. Maya-maya pa, isang babaeng nakasuot ng malaking sunglasses at balabal ang pumasok. Si Amara. Umupo ito sa tapat niya. Hindi inaalis ang kanyang salamin. Anong kailangan mo? Malamig niyang tanong. Kung nandito ka para magmakaawa, nagsasayang ka lang ng oras. Hindi ako naparito para magmakaawa. Diretsong sagot ni Gideon. Naparito ako para mag-alok ng isang kasunduan. Tinitigan ni Gideon ang babaeng dating asawa niya. Ang dating kumpiyansa nito ay napalitan ng pait. Halatang halata na matapos siyang gamitin ni Benigno, itinapon na lang siya na parang basahan. Wala kang maiaalok sa akin, Gideon. Ikaw ay isang talunan. Maaring talunan ako sa ngayon, pag-amin ni Gideon. Pero pareho nating alam kung sino ang tunay na naglalaro sa ating dalawa. Ginamit ka niya, Amara. Ginamit niya ang galit mo sa akin para makuha ang lahat. At sa tingin mo ba, kapag nakuha na niya ang lahat, may ibibigay siya sa'yo? Isang maliit na porsyento? Maniwala ka, itatapon ka niya sa oras na hindi ka na niya kailangan. Nakita ni Gideon ang isang bahagyang panginginig sa mga kamay ni Amara. Tinamaan niya ang ugat. Tulungan mo akong pabagsakin siya. Pagpapatuloy ni Gideon, ang boses niya'y mababa at seryoso. Ibigay mo sa akin ang lahat ng ebidensyang meron ka laban sa kanya. Mga text messages, recordings, kahit ano. Bilang kapalit kakausapin ko ang piskal, ibababa natin ang kaso mo sa mas mababang parusa. Bibigyan kita ng pagkakataong makapagsimula ulit. Malayo dito. Ito na ang pinakamagandang alok na makukuha mo.
Natahimik si Amara ng matagal. Sa ilalim ng kanyang salamin, alam ni Gideon na kinakalkula nito ang kanyang mga pagpipilian. Sa huli, dahan-dahan itong tumango. "Ibigay mo sa akin ang kasiguraduhan," sabi nito, "at ibibigay ko sa iyo ang ulo ni Benigno sa isang plato." Ang ikatlong hakbang ay ang pagtitipon ng impormasyon mula sa loob. Dito pumasok si Manang Luz. Gamit ang kanyang mga lumang kaibigan sa Villa Maharlika na nanatiling tapat sa pamilya, nakakuha siya ng mahahalagang impormasyon. Ayon kay Nena na kusinera, laging may kausap si Sir Benigno sa telepono tuwing gabi sa hardin. Kwento ni Manang Luz kay Gideon. At lagi raw binabanggit ang pangalang Azure Dragon. Ang pangalang iyon, ang huling piraso ng puzzle. Ang koneksyon ni Benigno sa madilim na kasosyo nito. Habang ang bitag ay dahan-dahang inihahabi, si Gideon ay nakahanap ng kapayapaan sa mga sandaling kasama niya si Tala. Isang hapon, tinuruan niya itong maglaro ng chess sa apartment. "Kita mo to, anak?" sabi ni Gideon. Itinuturo ang mga piyesa. Sa larong ito, bawat piyesa ay mahalaga. Ang pawn, kahit maliit, pwedeng maging makapangyarihan. Kailangan mong isipin ang bawat galaw, hindi lang ang susunod, kundi ang dalawa, tatlong galaw sa hinaharap. Tinitigan ni Tala ang chessboard. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. "Para po kayong naglalaban, Papa." Ngumiti si Gideon. "Oo, anak. At minsan, kailangan mong magsakripisyo ng isang piyesa para manalo sa huli." Itinuro niya ang hari, pero kahit anong mangyari, kailangan mong protektahan ang hari. Siya ang pinakamahalaga. Hinawakan ni Tala ang puting hari at inilagay ito sa likod ng iba pang mga piyesa. "Kailangan niyong protektahan ang hari niyo, Papa," seryosong sabi ng bata. Isang mainit na damdamin ang bumalot sa puso ni Gideon. Sa simpleng salita ng kanyang anak, nahanap niya ang lahat ng kumpirmasyon na kailangan niya. Makalipas ang 2 araw, dumating ang balitang hinihintay niya. Tumawag si Attorney Reyes. Ang boses ay puno ng pigil na pananabik. "Sir Gideon, kinagat na po niya ang pain." "Anong nangyari?" tanong ni Gideon. Ang kanyang pulso ay biglang bumilis. Nakatanggap si Benigno ng impormasyon tungkol sa Palawan deal. At gaya ng inaasahan, gusto niyang siya ang makakuha nito. Para maaprubahan agad ang pagbili, gamit ang pondo ng kumpanya, nagpatawag siya ng isang emergency board meeting bukas ng hapon. Gusto niyang ipagmalaki sa lahat ang throne of the century na nakuha niya. Tumayo si Gideon at lumapit sa bintana, nakatanaw sa syudad. Ang bitag ay nakalatag na. Ang pain ay kinagat na. Ang ahas ay papasok na sa hawla. "Maghanda ka na, David," sabi ni Gideon sa abogado. Ang boses niya ay malamig na parang bakal. "Bukas, manonood tayo ng isang pagtatanghal. Oras na para sa huling hirit. Checkmate." Ang conference room ng Illustre Holdings ay napuno ng tensyon. Ang mga miyembro ng board, mga taong dati rumirespeto at sumusunod kay Gideon, ay nakaupo ngayon sa paligid ng mahabang mesa. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng iba't ibang emosyon, pag-aalala, pagkamausisa, at kaunting kasakiman. Sa dulo ng mesa sa upuang dating para kay Gideon, nakaupo si Benigno. Ang kanyang tindig ay puno ng pagmamayabang. Ang kanyang ngabnging ngiti ay hindi maalis-alis sa kanyang mga labi. Ito ang kanyang koronasyon. "Mga Ginoo at Ginang," panimula ni Benigno, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa silid. "Ipinatawag ko kayo ngayon para sa isang napakahalagang anunsyo. Isang anunsyong magpapatunay na ang Illustre Holdings sa ilalim ng aking pamumuno ay patungo sa isang bagong ginintuang panahon." Ikinumpas niya ang kanyang kamay patungo sa malaking screen sa kanyang likuran.
Lumitaw dito ang mga larawan ng magagandang baybayin at mga plano ng isang marangyang resort. Ipinapakilala ko sa inyo ang Palawan Project, isang proyektong nakuha natin sa napakababang halaga, isang hiyas na magdadala sa ating kumpanya sa tuktok. May ilang pumalakpak, may ilang tumango bilang pagsang-ayon. Si Benigno ay naliligo sa kanilang paghanga. Ito na ang sandaling pinangarap niya. Ang sandali kung saan siya na ang bida, ang henyo, ang tagapagligtas. Ang proyektong ito ay patunay na kahit sa gitna ng mga pagsubok, pagpapatuloy niya, hindi napigilan ng isang bahagyang patama. Ang kumpanya ay nasa mas mahusay na mga kamay na ngayon. At sa sandaling iyon, ang mabigat na pinto ng conference room ay dahan-dahang bumukas. Lahat ng mga mata ay napalingon. Ang palakpakan ay huminto. Ang mga ngiti ay naglaho. Sa may pintuan nakatayo si Gideon, hindi nakasuot ng uniforme ng bilanggo, kundi ng isang simpleng itim na suit. Payat siya, may kaunting balbas, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab na may determinasyon at lakas na hindi pa nakikita ng sino man sa kanya noon. Sa tabi niya, tahimik na nakatayo si Attorney David Reyes, bitbit ang isang itim na briefcase. "Pasensya na kung nalate ako," sabi ni Gideon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na pumuno sa buong silid. "Mukhang may party dito at hindi ako naimbitahan." Ang mukha ni Benigno ay nag-iba ng kulay, mula sa pagmamayabang patungo sa purong pagkabigla na mabilis na naging galit. "Anong ginagawa mo rito?" sigaw niya. "Wala kang karapatang tumapak sa gusaling ito, mga gwardya." "Hindi na kailangan yan, Bening," mahinahong sagot ni Gideon. Naglakad papalapit sa mesa. "Mayroon akong karapatan, bilang isa pa ring shareholder at bilang biktima ng iyong panloloko." "Wala akong alam sa sinasabi mo." "Talaga ba?" Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Gideon. Ikinumpas niya ang kamay kay Attorney Reyes. Binuksan ng abogado ang briefcase at kinuha ang isang maliit na audio recorder. Isang pindot lang at isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa mga speaker ng silid. Ang boses ni Benigno. "Si Amara ay isang tanga lamang. Ang gusto ko ay ang lahat ng pinaghirapan ni Kuya." Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga miyembro ng board. Si Benigno ay namutla na parang isang multo. "Teka, isang palabas lang yan. Peking recording." Pagtanggi ni Benigno, ang kanyang boses ay nanginginig na. "Peke ba?" tanong ni Gideon. Muli siyang suminyas. Ikinonekta ni Attorney Reyes ang isang laptop sa screen. Ang mga larawan ng Palawan Project ay napalitan ng mga bank statement at wire transfer records. Peke rin ba ito? Ang mga record ng paglipat ng milyon-milyong pondo ng kumpanya papunta sa Azure Dragon Investments, isang kilalang front para sa money laundering. Ang parehong kumpanyang may-ari ng Palawan Project na ipinagmamalaki mo. Isa-isang ipinakita ni Gideon ang mga ebidensya. Bawat isa ay isang pako na lalong bumabaon sa kabaong ni Benigno. Ang mga text message, ang mga email, ang testimonya ng broker na nag-alok ng deal. Hindi totoo yan." Bulong ni Benigno, umurong na parang isang hayop na nasukol. "Ang hindi mo alam, Bening," sabi ni Gideon. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa kapatid, ay na ang Palawan Project ay isang bitag, isang pain na alam kong kakagatin mo. At ang Azure Dragon Investments, handa silang isuko ka para lang protektahan ang kanilang mga sarili. At para sa huling, nakamamatay na dagok, muling bumukas ang pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pumasok ay si Amara. Walang salamin, walang balabal. Tanging ang isang mukha na puno ng pait at paghihiganti. Sa kamay niya hawak ang kanyang cellphone. "May gusto pa akong idagdag," sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay matigas. Tumingin siya ng diretso kay Benigno.
Ito ang recording ng bawat pag-uusap natin mula sa simula. Mula sa araw na kinumbinsi mo akong saktan ang isang inosenteng bata para lang sa iyong maruming plano. Iyon na ang huling pako. Nawala ang lahat ng katinuan ni Benigno. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit. Mga traidor! Isinigaw niya, tumayo at ibinagsak ang kanyang upuan. Sa isang iglap ng purong desperasyon, sumugod siya, hindi kay Amara, kundi kay Gideon. Sinira mo ang buhay ko. Dapat sa akin ang lahat ng ito. Sa akin. Itinaas niya ang kanyang kamao para suntukin si Gideon. Ngunit bago pa man ito tumama, ang kanyang mga braso ay nahawakan na. Ang mga gwardya na kanina'y tinatawag niya ay hindi dumating. Ngunit ang mga ahente ng NBI na tahimik na pumasok sa likuran ni Amara ay naroon na. Hinawakan nila si Benigno. Nagpumiglas ito, sumisigaw, nagmumura. Bitiwan niyo ako. Hindi niyo alam kung sino ako. Kuya, sabihin mo sa kanila, pamilya tayo. Habang hinihila palabas ng silid ang kanyang nagwawalang kapatid, ang mga mata ni Gideon at Benigno ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Sa mga mata ni Benigno, nakita ni Gideon ang lahat. Ang galit, ang inggit, ang pagsisisi, ang pagkatalo. Sa mga mata ni Gideon, wala nang galit. Tanging isang malalim, nakakapagod na lungkot. Isinara ang pinto. Natahimik ang lahat. Naiwan si Gideon, nakatayo sa gitna ng silid na dati kaharian niya. Ang mga miyembro ng board ay nakatingin sa kanya, walang masabi. Ang laban ay tapos na. Nanalo siya. Ngunit habang nakatayo siya roon, mag-isa sa gitna ng kanyang tagumpay, wala siyang naramdamang saya. Wala siyang naramdamang kagalakan. Tanging isang matinding pagod at isang pakiramdam ng kawalan. Nanalo siya sa digmaan, ngunit nawala ang kanyang kapatid magpakailanman. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Ginang Diwa. Isang maikling mensahe lang, ngunit ito ang pinakamahalagang salita na nabasa niya sa buong buhay niya. Tala is asking for you. Iniwan ni Gideon ang gusali ng Illustre Holdings nang hindi lumilingon. Ang mga bulungan ng mga empleyado, ang mga tawag mula sa mga miyembro ng board, ang mga pagbati mula sa kanyang mga abogado. Lahat ay parang isang malayong ingay na hindi na niya pinapansin. Isa lang ang mahalaga. Isa lang ang kailangan niyang puntahan. Ang biyahe papunta sa bahay ni Ginang Diwa ay parang isang paglalakbay pabalik sa tunay na mundo. Bawat metro na inilalayo niya mula sa sentro ng negosyo ay isang metrong paglapit sa kung ano talaga ang mahalaga. Pagdating niya, ang pinto ay marahang bumukas bago pa man siya makakatok. Si Ginang Diwa na may isang maliit at maunawaing ngiti. Nasa hardin po siya, bulong nito. Naglakad si Gideon papunta sa likod bahay at doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakaupo si Tala sa isang duyan, yakap ang kanyang luma at punit-punit na manika. Tinitingnan nito ang mga ulap. Ang kanyang maliliit na paa ay marahang iwinawasiwas sa hangin. Lumapit si Gideon. Ang kanyang mga yapak ay halos walang tunog sa malambot na damo. Umupo siya sa tabi ng duyan, hindi nagsasalita. Hinahayaan ang katahimikan na maging tulay sa pagitan nilang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, si Tala ang unang nagsalita. Ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa kalangitan. Papa, yung mga masasamang tao po, wala na? Isang kirot ang naramdaman ni Gideon sa tanong na yon. Napakasimple, ngunit napakabigat. Oo, anak, sagot niya. Ang boses niya ay bahagyang paos. Wala na sila. Hindi ka na nila sasaktan. Tumingin sa kanya si Tala. Ang kanyang mga mata ay malinaw at puno ng isang karunungang hindi mo aakalain sa isang bata. Kahit po si Tito Benigno,
Ang pangalang iyon ay nagdulot ng isang pamilyar na sakit. Huminga ng malalim si Gideon. Oo, anak, kahit siya. Hindi na muling nagsalita si Tala. Sa halip marahan niyang ibinaba ang kanyang sarili mula sa duyan, lumapit kay Gideon at yumakap sa kanyang baywang. Isang yakap na nagsasabi ng lahat. Isang yakap ng kapatawaran, ng pag-unawa at ng pag-uwi. Ang mga sumunod na buwan ay isang proseso ng dahan-dahang paghilom. Ang unang ginawa ni Gideon ay isang desisyong ikinagulat ng lahat. Ipinagbili niya ang Villa Maharlika. Ang mansyon na simbolo ng kanyang tagumpay ay naging isang paalala rin ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Lahat ng mamahaling kasangkapan, mga pinta at mga kotse ay isinama niya sa pagbenta. Lumipat sila sa isang simple, ngunit maaliwalas na bahay sa isang tahimik na subdivision. Mayroon itong maliit na hardin sa likod at sapat lang na mga silid para sa kanilang dalawa at para kay Manang Luz na pinakiusapan niyang manatili sa kanila. Dito, sa bagong tahanan na ito, muling natutunan ni Gideon kung paano maging isang ama. Ang kanyang mga araw ay hindi na puno ng mga board meeting at mga business call. Sa halip na puno ito ng mga simpleng bagay. Ang paghahatid at pagsundo kay Tala sa eskwelahan, ang pagtulong sa kanya sa kanyang mga takdang aralin, ang pagluluto ng kanilang hapunan, kahit na madalas ay sunog ang hasinaing. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng kanilang maliit na hardin, nakita ni Gideon si Tala na masayang naghuhukay ng lupa gamit ang isang maliit na pala. May dumi sa kanyang pisngi at damit, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Papa, magtatanim po tayo ng mga bulaklak na maraming kulay, masayang sabi nito. Sige ba? Sagot ni Gideon. Isang tunay na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Habang pinapanood niya ang kanyang anak, napagtanto niya na sa loob ng maraming taon, ang ibinibigay niya rito ay mga bagay na nabibili ng pera. Ngayon lang niya na ibibigay ang tanging bagay na kailangan nito. Ang kanyang oras, ang kanyang presensya. Isang araw, nabasa niya sa pahayagan ng balita. Hinatulan si Benigno ng habambuhay na pagkabilanggo para sa syndicated estafa. Si Amara naman, dahil sa kanyang kooperasyon, ay nakatanggap ng mas mababang sentensya para sa child abuse. Tinitigan ni Gideon ang larawan ng kanyang kapatid sa dyaryo, isang larawan ng isang taong wasak at talunan. Isinara niya ang pahayagan, hindi na mahalalaga. Iyon. Ang hustisya ay naibigay na. Ngunit ang pagpapatawad ay isang mas mahabang proseso. Isang prosesong kailangan niyang harapin para sa kanyang sarili. Nang gabing iyon, bago matulog, umupo si Gideon sa tabi ng kama ni Tala. Anak, simula niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Gusto kong humingi ng tawad. Tumingin sa kanya si Tala. Nagtataka. Para saan po, Papa? Dahil wala ako, sabi ni Gideon. Ang mga salita ay mahirap, ngunit kailangang sabihin dahil naging abala ako sa trabaho at hinayaan kong mangyari ang mga masasamang bagay. Patawarin mo si Papa, anak. Patawarin mo ako. Inabot ni Tala ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang pisngi ng kanyang ama. Ang mga daliri nito ay malambot at mainit. Ngumiti ito, isang ngiting nagpaliwanag sa buong silid. Okay lang po, Papa, sabi nito sa isang boses na puno ng pagmamahal. You're here now. Ang mga salitang yon, ang simpleng pagpapatawad mula sa isang pusong dalisay, ang tuluyang naghilom sa pinakamalalim na sugat sa kaluluwa ni Gideon. Niyakap niya ang kanyang anak at sa sandaling iyon, naramdaman niyang siya'y buo na muli. Makalipas ang isang taon, habang nag-aayos ng mga lumang kahon mula sa Villa Maharlika, isang sulat ang nakita ni Gideon.
Isa itong imbitasyon mula sa isang malaking non-government organization na tumutulong sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Inaanyayahan siyang maging isa sa mga guest speaker sa kanilang taon ng kumperensya. Tinitigan niya ang sulat. Pagkatapos ay lumingon siya sa bintana, kung saan tanaw niya si Tala, masayang naglalaro sa hardin kasama ang mga bagong kaibigan nito. Ang tawa nito ay musika sa kanyang pandinig. At sa sandaling iyon, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang magbibigay ng bagong kahulugan sa lahat ng sakit na kanilang pinagdaanan. Isang paraan para gawing liwanag ang pinakamadilim na kabanata ng kanilang buhay. Makalipas ang 2 taon, ang entablado ay maliwanag, napapalibutan ng mga kamera at ng daan-daang matang nakatutok. Ngunit para kay Gideon Illustre, ang tanging liwanag na mahalaga ay nagmumula sa mga mata ng batang babae na nakaupo sa unang hilera. Masayang iwinawagayway ang kanyang mga paa. Si Tala, ngayon ay isang masigla at palabirong bata. Suot ang isang bestidang kulay dilaw na kasing liwanag ng kanyang mga ngiti. Nakatayo si Gideon sa lectern, hindi bilang ang kinatatakutang CEO ng Illustre Holdings, kundi bilang isang ama. Isang ama na natutong unahin ang tunay na mahalaga. Ito ang gabi ng opisyal na paglulunsad ng kanyang pundasyon, ang Fonda Tala. Huminga siya ng malalim. Tiningnan ang mga taong nasa kanyang harapan, mga social worker, mga abogado para sa karapatang pambata, mga pamilya, at mga kapwa tagapagtaguyod. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng sinseridad. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang isang negosyante, isang taong sumusukat sa tagumpay sa pamamagitan ng mga numero sa stock market at ng taas ng mga gusaling na itatayo. Akala ko noon, iyon na ang sukatan ng pagiging isang mabuting ama, ang maibigay ang lahat ng bagay na nabibili ng pera. Naglakad siya palayo sa lectern, mas piniling magsalita mula sa puso. Ngunit nalaman ko, sa pinakamasakit na paraan, na nagkamali ako. Dahil habang abala ako sa pagbuo ng isang kaharian para sa aking prinsesa, hindi ko namalayang may mga halimaw na palang nakapasok sa aming palasyo. At ang pinakamalaking halimaw ay ang aking sariling pagwawalang bahala. Isang katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ang kanyang pag-amin ay tapat, walang takip, at masakit. Ang kwento namin ay hindi isang kwento ng trahedya, pagpapatuloy ni Gideon. Ito ay isang kwento ng pagtubos. Ito ay isang kwento kung paano ang isang bituin, gaano man kadilim ang gabi, ay laging makakahanap ng paraan para muling magniningning. Ang pundasyong ito, ang Fonda Tala, ay hindi itinayo mula sa pera. Itinayo ito mula sa mga durog na piraso ng aming buhay, pinagdugtong-dugtong ng pag-asa at ng walang hanggang pagmamahal ng isang ama para sa kanyang anak. Tumingin siya ng diretso kay Tala, at sa sandaling iyon, para bang silang dalawa lang ang nasa silid. Ito ay para sa lahat ng mga tala sa mundo. Para sa lahat ng mga batang may tinig na kailangang marinig, may mga sugat na kailangang hilumin, at may mga pusong kailangang muling matutong magtiwala. Nagkaroon ng masigabong palakpakan, ngunit bago pa man matapos ang kanyang talumpati, isang maliit na figura na nakadilaw ang biglang umakyat sa entablado. Tumakbo si Tala papunta sa kanyang ama at niyakap ito ng mahigpit sa baywang. Kinuha ng isang staff ang mikropono at inabot sa kanya. "My papa is the best!" Masayang sigaw ni Tala sa mikropono na nagdulot ng mga tawa at mas malakas pang palakpakan mula sa mga manonood. Binuhat ni Gideon ang kanyang anak at habang magkayakap sila sa gitna ng entablado, sa ilalim ng liwanag, naramdaman niya ang isang kagalakang
hindi kayang tumbasan ng anumang yaman sa mundo. Ang kagalakan ng pagiging isang ama, ang kagalakan ng pagiging buo. Kinahapunan, matapos ang matagumpay na paglulunsad, dinala ni Gideon si Tala sa kanilang paboritong lugar, ang dalampasigan. Habang papalubog ang araw at nagiging kulay kahel ang kalangitan, umupo sila sa buhanginan, pinapanood ang paghahabulan ng mga alon. "Papa," tanong ni Tala, isinandal ang ulo sa balikat ng kanyang ama. "Ano po ang wish ninyo?" Tumingin si Gideon sa malawak na karagatan, pagkatapos ay sa kanyang anak na nakasandal sa kanya. Ngumiti siya, isang ngiting payapa at kontento. "Hindi na ako kailangang mag-wish, anak." Tumingala sa kanya si Tala, nagtataka. "Kasi," bulong ni Gideon, hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. "Ang wish ko ay katabi ko na ngayon." Ngumiti si Tala, isang nangiting kasing liwanag ng pinakamaliwanag na bituin sa langit. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama at magkasama, tahimik nilang pinanood ang paglubog ng araw, ang pagtatapos ng isang kabanata at ang simula ng isang walang hanggang umaga. At dito po nagtatapos ang kwento ng isang nasirang pangako at isang muling nabuong pangarap, ang kwento ng mag-amang Gideon at Tala. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa bawat kabanata. Salamat sa pag-aalay ng inyong oras at sa pagbubukas ng inyong mga puso sa kanilang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Bawat sakit ni Gideon, bawat tahimik na luha ni Tala ay naramdaman ko. Ito ay isang paalala na ang pinakadakilang yaman ay hindi ang mga bagay na ating pag-aari, kundi ang panahong ibinibigay natin sa mga taong ating minamahal, na ang pagpapatawad, gaano man kabigat, ay ang tanging susi na makapagbubukas sa ating mga puso para muling magmahal ng walang takot. At higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may isang bituin na magniningning para sa atin. Ngayon, nais kong marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapumatak sa inyong puso? Saang bahagi kayo ng kwento pinakanaantig? Ang inyong mga komento ay hindi lamang mga salita. Ito ay bahagi na ng ating kwentuhan. Hanggang sa muli nating pagsasama sa panibagong paglalakbay ng puso, naway baunin ninyo ang aral at pag-asa mula sa kwentong ito. Manatili po kayong ligtas at pagpalain nawa kayo ng poong may kapal.